Ito ang tunay na ikaw. Nababaliw ka na ba? Kuya Zhaijing, ano ba talaga ang gusto mo? Kagabi, para makakuha ng investment. Ibinigay mo ako bilang regalo, ngayon agad-agad. Kapatid ko sa ama. Mabilis ang engagement. Shen Zhaijing. Ang galing mo talaga. Gusto mo bang mapahiya ang pamilya Sang bago ka masyahan? May mukha pa ba ang pamilya Sang? Nung araw na naging kabit ang nanay mo. Nawala na ang mukha ng pamilya Sang. Pero ikaw, natutunan mo lahat. Ng nanay mo. Kuya Ying, noong nag-confess ka sa akin 1 buwan ang nakalipas, hindi mo ba sinabi? Nabreak na kayo noon pa? 1 buwan na ang nakalipas, nagkakilala na kayo. Nakakadiri. Akala Montag basta-basta ka na lang alis? Lumuhod, humingi ka ng tawad, at gusto kong panoorin mo ang buong engagement party na ito. Bitawan mo. Hinding-hindi. Hilampas Montag ako? Chuchu, ikaf. Laosang, ang anak mong ito. Ang yabang na ngayon. Nagrebelde na ang pamilyang ito. Ikaw na ba ang magdedesisyon? Kung kaya niyang pamunuan ang pamilya Sang, hindi ko alam. Pero sa pamilya Xiang, siya ang may say. Tito, Mabuting pamangkin. Ang regalo kagabi. Nagustuhan ko. natutuwa ako kung nagustuhan mo, Tito. Presidente Chong, bakit ka nandito? Masakit ba ang kamay mo? Namanhid na. Next time, hindi mo na kailangan gumawa nito. Presidente Chong, nakpakumbaba ka rin pala. Sobrang spoiled. Stable na ang posisyon bilang MRS Shang. Ang panganay na hindi ko gusto. Paano biglang nakasama si Shang? Hindi ko alam na dumating ka. Pasensya na sa pagiging hindi handa. Hindi rin kita naasikaso ng maayos. Tuloy po kayo. Kaya pala marunong magsalita ng maayos si Sang. Bakit kay Chachu ang init ng ulo mo? Mahina si Chachu. Ayoko siyang pagalitan. Siyang, sa susunod. Mag-ingat ka sa salita mo. Oo, alam ko. Shang, tanong ko lang, ano ang relasyon mo? Kay Chutzi? Ito si Zhang Chutzi. Sobrang mahal niya si Shen Ziying. Paano biglang nakasama sa negosyo? Hindi mo ba nakikita? Kayo ay magkasintahan. Pwedeng isipin na trip lang ni Shang. At ikaw ay kanyang kinakaligtaan. Talagang makakasama ka sa pamilya Shang. Ang tanong na ito. Dapat kay Shen Zhaijing mo itanong. Kausap ko si Shang, hindi ikaw. E di tanungin mo si Shang. Ang sasabihin ko, may saysay ba? Ikaf. Kahit na si Shang Yusao ay nagpakasal sa akin dahil sa responsibilidad sa kanyang ugali. Hindi niya hahayaang may mang-api sa asawa niya. Siyempre, may saysay. Mula ngayon, ang salita ni Sang Chuzi ay salita ko na. Sinong mang-api sa kanya? Ay mang-api sa akin. Alis na tayo. Nakikita ko sila. Hindi ako comfortable. Ikaf. Lahat ng sumama sa akin ngayon. 1,000,000 bawat isa. Kayo. Ikaf. Talaga nga.
Ito ang tunay na ugali ni Xiang Yuzhao. Sige, kayo na. Mga mapagpanggap, umalis kayo. Lumabas kayo. Hindi ko inakala na may kakayahan pala itong babaeng ito. Kung sakaling makasama niya talaga si Xiang, may Xiang Yuzhao na sumusuporta sa kanya. Yung shares na iniwan ng nanay niya sa kanya, mahihirapan na tayong makuha yun. Yung dating ako. Talagang bulag at walang malay. Pero sa hinaharap, ikaw Shen Haijing pag nakita mo ako. Dapat mo akong tawaging tiyahin ng maayos. Ako si Sen Huzhi. Sanga katulad ng ako ng mulari. Sure na katulad ng kagandahan. Zhi na katulad ng yabong ng mga sanga. Ito ang pangalang ibinigay sa akin ni Moming. Kuya, ano ang pangalan mo? Umiwi ka, NA. Hindi, dito lang ako para sa'yo. Gatam ka, NA. Hito para sa'yo. Bakit ka nandito? Bakit hindi ako pwede pumunta? Asawa ko ang nandito. Kaya pumunta ako. Chachu, ano ba ang relasyon natin? Mag-asawa. Bakit hindi mo sinabi kanina yung dalawang salitang yon? Ako. Hindi pa ako handa. Bakit hindi mo ipaalam sa publiko? Natatakot ako na masaktan si Shen Haijing. Natatakot ako na hindi na ako makabalik kay Shen Haijing. Akala ko ayaw mong ipaalam. Ayaw ko. Gusto ko na mabaliw. Gusto niyang ipaalam. Eh di gusto niya ako. Pero kagabi lang. Unang beses tayong nagkita ng formal. Baka kagabi naakit siya sa katawan ko. Magsalita ka. Gusto kong hintayin maging stable ang relasyon natin bago ipaalam sa publiko. Kaya gusto kong maging low-key. Kung ngayon pa lang magpapakilala na ako bilang asawa ni Xiang. Tapos ay naharap si Xiang Zhao. Kapag sawa na siya sa katawan ko at iniwan niya ako, eh di mapupuno ako ng lait ng mga tao. Wala itong kinalaman kay Shen Haijing. Sa puso ko, para na siyang patay. Nagsiselos ka kay Shen Haijing. Hindi ba pwede? Siyempre pwede. Chachu. Madali lang akong pasayahin, alam mo. Pasayahin. Mahal. Kaya mo bang magalit sa akin? Mukhang hindi lahat kayang maging seduktiba. Chachu. Kulang pa. Ganyan ka ba mang aliw? Ito na ang limitasyon ko. Ako. Hindi pa ako handa. Kahapon pa lang nakita at kinain mo na. Ano pa ang ikinahiya mo? Ako. Ang ibig kong sabihin, hindi pa ako handa. Para sa isa pang relasyon. CJ. Maghihintay ako. Hanggang sa araw na bukas ka na sa akin. Siya.
Ang aking asawa ay tumingin sa aking bilog ng mga kaibigan. Hindi ito arranged marriage. Walang pilitan. Ano ba ang ginagawa niya? Bakit siya nag-post ng siyam na magkakatulad na larawan? Bawat isa ay pinili ko ng maingat ang anggulo. Akala ko ba low-key lang? Ayaw mong ipaalam na asawa kita. Tapos ayaw mo rin ipaalam na may asawa na ako. Hindi ka ba natatakot na may umagaw sa akin? Mr. Chong, ikaw ay Shins. Ang kontrata para sa 500 milyon ay naiprepare na. Gusto mo bang pirmahan na ngayon para maging epektibo? Pirmahan. 500 milyon para kay Chachu ko. Sulit na sulit ang negosyong ito. Presidente Chong, higit mo ang pinakialaman. Shins gulo kapag ang mga pondo ay nasa lugar. Ito, Boss Shin, ay talagang mabubuhay muli? Hindi mamamatay. Pero hindi rin mabubuhay ng maayos. Sabihin mo sa mga yon. Kung nakikipagtulungan ka sa Shens. Pagkatapos ang lahat ng kooperasyon sa panig ni Xiang ay naalis. Aya ito ba ay tulong? O pagsira? Parehong tulong at pagsira. Mas masaya kapag half-dead. Gets ka una. Bantayan mo. Alam mo kung anong epekto ang gusto ko. Gets ka o, Boss Shang. Kung mabilis kang papatayin. Hindi ba't masyadong madali para sa'yo? Director Sang, may masamang balita. Ano nangyari? Sabi niyang Wanran, ipapaliban nila ang shooting ng ad bukas sa susunod na araw. Bakit pinapaliban? Dahil daw hindi siya maganda ang pakiramdam, wala na siyang ibang sinabi. Kaibigan ni Sang Mengshi. Ikaw na naman ang may pakana nito. Anong gagawin natin, Director Sang? Okay lang, ako na ang bahala. Kausapin mo ang EC department, maghanda sila. Hello, may dessert ako para sa department mo. Nasa reception na. Dessert. Ikaw ang nag-order. Sino ang nag-order ng dessert para sa buong department? Mahal, hindi ka ba masaya na makita ako? Siya ang nag-order. Ang takot mo naman, parang hindi ako dapat makita. Bakit ka nandito? Nag-text ako sa'yo, hindi mo ako sinagot. May meeting ako kanina, nakasilent ang phone ko. Okay lang, mahal. Sinusundo na kita. Miss na miss kita. Bakit tahimik ka? Miss na miss din kita. Pero may konting trabaho pa ako. Hintayin mo ako. Siyempre naman. Pumunta ka muna sa parking, hintayin mo ako doon. Parking. Bakit? Hindi ba ako pwedeng maghintay sa office mo? Ang bilis mo naman.
Naku, ang open naman ng mga bagong magsyota ngayon. Mauna ka na, hintayin mo ako sa baba. Kukunin ko lang ang bag ko, bababa na ako. Pangako. CJ. Ano nang meron? May something ba sa mukha ko? Mahal, gusto mo ba nating subukan? Sa loob ng kotse. Ano nang gagawin sa loob ng kotse? Ikaw. Kung ayaw mong ma-misunderstand ng iba, mas mabuting huwag kang kikilos. Umuga ang kotse na ito. Siyang Yuzao. Ano ang tawag mo sa akin? Asawa. Ayos, ganyan. May connection ka kay Siyang Yuzao. Sayang kung hindi mo gagamitin. Asawa. Kilala mo ba si Yang Wanran? Hindi. Anong babae ang karapat-dapat kong tandaan ng pangalan? Tanging si Chachu lang sa bahay ang naalala ko. Tangang Chachu. Madali lang para sa iyo ang humanap ng tao. Dapat mong matutunan ang paggamit ng mga resources mo. Ang password ay birthday mo. Nakikita mo ba itong si Daniel? Diretso kang maghiling sa kanya. Maghiling. Kailangan mo pa bang turuan maghiling? Ako. Gusto ko. Yang Wanran. Bukas ng eksakto. Dumating sa shooting location. Excuse me, ikaw ba ang sikat na artista na si Yang Wanran? Oo, gagawin ka o agad. Sige, gagawin ka o agad. Salamat, asawa. Sa wakas, nag-umpisa ka ng umayos. Hindi na sayang ang pagtuturo ko. Ano ang kapalit? Iutang mo muna. Nababaliw ka na ba? Nasa loob tayo ng kotse. Hindi ako nag-uutang. Pag uwi ko, babayaran ko. Double. Siyang Yuzao. Hindi mo ba sinabing doble ang babayaran mo pag uwi? Ngayon ko na gusto. Saglit, may tatawag. Chen. Ano ba ang nainom ni Yang Wanran? Bigla na lang sumunod at nagsabing, bukas ay darating siya ng eksakto sa shooting location. Ayos, tapos na. Talagang masarap ang buhay kapag may matibay na sandigan.
Siguro, ako siyang magbayad ng penalty kapag nag-break ng kontrata. Bobby, malinaw na ikaw ang target niya. Claudia Kai Zangmengshi. Mak Kazangazila, Engat Ka Bukas. Huwag mong hayaang maapi ka niya. Huwag kang mag-alala. Wala siyang kakayanan para gawin yun. Alam ko na, mukha kang mahina pero matapang ka pala. Ilang layer pa ba ang gusto mong ipahid ko? Sangkuzhi, may lalaki ka sa tabi mo. Shang Yuzhao. Matulog. Magiging mabangis ba siya? Hindi ka hahawakan, ito ay pagmamahal. Dapat gawin ng buong puso. Mas masaya yon. Dapat tuparin mo ang sinabi mo. Ang pilit na bunga ay hindi matamis. Pero minsan, gusto mo lang subukan. Pero ngayon, ayaw ko. Ako naman. Ano yon? Lighter. Sino bang normal na tao ang natutulog na may lighter sa bulsa? Ang lamig ng katawan mo. Naligo ka ng malamig na tubig. Hating gabi na. Bakit ka pa naligo ng malamig na tubig? Hindi mo pa pinatuyo ang buhok mo. Hindi na. Para gising ako. Dahil kanino ka naligo ng malamig na tubig? Van Ran Zangchutzi. Ginamit ang koneksyon ni Shang Yuzhao. Para pilitin kang pumunta sa shoot bukas. Grabe naman yon. Hindi ko siya papayagan ng maganda bukas. Huwag niyang isipin na dahil nakapasok siya sa kama ni Shang, ay bigla na lang siyang angat. Kailangan pa rin niya ng endorsement ko. Huwag mo siyang guluhin. Simula bata pa ako. Sanay na ako sa kanyang pagiging suwail at makasarili. Mengshi, huwag kang mag-alala. Bukas, babawin ko ang lahat para sa akin at para sa iyo. Handa na si Director Zhang. Chuchu. Aminin mo na, sino ang lalaking kasama mo kagabi? Sino talaga yun? Pag-uusapan natin yan pag-uwi. On time, Director Sang. Mabuti. Nandoon ang dressing room. Handa na ang mga staff. Makakapag-prepare na rin ako agad. Pero, nagmamadali kasi ako. Yung sapatos. Naiwan ko sa kots. Libre naman si Director Zhang ngayon. Pakuha mo nga, ang daming tao dito. Ikaw pa talaga pinakuha ng sapatos kay Chacho. Mga staff mo, wala bang silbi? CJ. Alin? Anong style? Sa kotse, isa lang ang sapatos doon. Salamat ha, Director Zhang, Chuchu. Hintayin Montag ako. Zwoten Montag na ako. Bilis, wag kang tatanga-tanga. Ano, kinuha mo na, isuot mo na rin. Ayaw mo pang isuot. Walang kamay, baok, bali. Ngayon ka pa nagkaroon ng hiya. Nung umakyat ka sa kama ni Shang. Bakit wala kang hiya noon? Itong sapatos.
Kung hindi mo susuotin ngayon, hindi matutuloy ang shooting. Ayaw mong mag-shoot. Hindi. Zhang Chuzi. Sino nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Official na ang kasal ni Shang. Akala mo ba? Tatayo pa siya para sa isang kabit? Terminate ang kontrata. Siege, Unilateraltermination ni Yiku. Bayaran mo ako ng triple na penalty. Kaya Montag? Hindi mo kayang panindigan ang consequences. Huwag kang padala sa emosyon. Anong pakialam mo? Mag, sorry kang gayon kay Yang Vanran. Ako ang bahala. Tapos na ito. Anong nangyari? Kuya Ziying, bakit nandito ka? Nagkita kami ni Wanran para dumalaw sa set. Ano NG nangyari? Mengshi, Ate Montag. Ang lakas ng trip, basta na lang nagwawala. Hindi natuloy ang shooting, Wanran. Pasensya na talaga sa'yo. Tingnan mo, paano mo gustong solusyonan ito. Ipapasabi ko kay Sang Chuzi na humingi ng tawad sa akin. Lumuhod sa sahig at suotin ako ng sapatos. Ito. Ate, kailangan mong isipin ang mas malaking larawan. Gawin mo na lang ang sinasabi niya. Naaalala ko. Binigyan ko kayo ng mukha. At hiniling ko rin kay Yiko. Natanggalin si Sang Chuzi bilang director. Kung hindi, ako ay... Ano ang gagawin mo? Chonchu, kapag may nangyari. Unang-una, tawagan mo ako. Bakit hindi mo pa rin matutunan? Tumulong ka na sa akin kagabi. Ayokong maabala ka ulit. Kahit gaano ka interesado sa katawan ko, hindi mo pwedeng palaging gamitin ito. Pagtagal-tagal, mawawalan ka rin ng gana. Chochu, sa pagitan natin. Walang abala o hindi abala. Parang talagang mahal niya ako. Yang Wanran. Narito. Nandito ako. Ang sinabi mo kanina. Tapusin mo. Wala, nagbibiro lang kami ngayon na. Kanina, pinapasuot mo pa kay Chochu ang sapatos mo, ang yabang mo. Ang ganda-ganda ng kamay ng Chochu ko. May nagpapasuot pa sa kanya ng sapatos. Paano ka hihiling hindi na kita tuturuan ulit? Chochu. Simulan. Yang Wanran at ikaw ay maghiwalay na sa kontrata. Si Yang Wanran ang lumabag sa kontrata. Bayaran ang multa ayon sa kasunduan. Siege. Bukod pa riyan, ay blacklist ng lubusan si Yang Wanran. Ayokong makita siya ulit sa Beijing. Chochu. Tara na. Chochu. Na-miss mo ba ako? Pagdating mo dito, Sabihin mo muna na na-miss mo ako. Saka mo sabihin ng iba. miss na miss kita. Chochu, nakaka-excite ba? Chochu, bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Lalo lang akong... Ako. Hindi ako uwi para mag-dinner mamaya. Anong trabaho ba yan na mas importante pa sa butom ko? Hintayin kita pagbalik mo. Hindi ito tungkol sa trabaho. Babalik ako sa isang family. Aayusin ko yung mga gamit ng nanay ko.
Ayokong mag-isa siya doon. Habang nakikita ko yung mga mukha nila na parang sila ang nagwagi. Samahan kita. Hindi na. Desisyon na to. Pagkatapos ng trabaho mo mamaya, sunduin kita. Ako. Wala ka bang sasabihin sa akin? Nakagulat ka. Ikaw kasi, nakatuon lang ang isip mo. Kaishong, wala ka ng oras para sa akin. Sabihin mo, kagabi. Yung lalaki. Zishang Bea yun? Ako. Kami ay ikinasal na. Ano ang sinabi mo? Pasensya na. Hoy, kapag yumaman ka, huwag mo kaming kalimutan. Ikaw pala ang misteryosang asawa ni Shang. Chuchu. Paano mo nahuli si Shang? Kung malaman ito ni Shen Haijing, mabubuwang siya sa galit. Sa totoo lang. Dapat kong pasalamatan si Shen Haijing. Ito na. Hala, eto pala ang kabit ni Shang. Bakit hindi ka sinamahan ni Shang? Ang bilis mo namang. Itinapon. Kabit. Kung kabit ang pag-usapan. Ikaw at ang nanay mo ang tunay na eksperto dyan. Sang Chujhi, naghahanap ka ng away. Akala mo ba basta-basta ka na lang makakapasok at alis dito? Huwag kang mag-alala. Huling beses na to. Hindi na ako babalik pa. Ang yabang mo. Akala Montag Bea kaya Montag na? Kung hindi dahil sa suporta ni Shang. Mukhang nasa tuktok na ng ulo mo ang mga mata mo. Kung may lakas ka, subukan mo. Humingi ng suporta kay Shang Yusar. Chachu, huwag kang masyadong walang modo. Max, sorry ka. Sa totoo lang, masyado siyang marunong. Tito. Zishong, kumain na ba kayo noong huli? Baka gusto ninyong sumabay sa amin. Ano ba ang kukunin? Tara na. Chuchu, zazama ka ba sa kanya? O babalik ka sa akin? Ilalabas kita rito. Alam kong hindi mo ako kayang iwan. Lumapit ka. Talagang, kahit kunting lambing lang at pag-ako. Agad niyang tatanggapin. Isugal natin, manalo ng lubusan o matalo ng ganap. Ako pa rin ang lalaking pinakamahal ni Chuchu. Mukhang malapit ko nang makuha ang shares niya. Chuchu. Tito, salamat sa pag-alaga mo kay Chuchu. SA hinaharap, ako na ang magiging proteksyon niya. Tungkol naman sa mga tsismis, ako na ang bahala. Hindi pa kasal si Chuchu. Hindi pwedeng masira ang pangalan niya. Mabansagan bilang kabit. Sana ay tulong Montag ako, Tito, na magbigay ng patunay. Hindi pa kasal. Patunay. Ayokong mahirapan ka sa pagpipilian. Chuchu tayo. Ikaf. Tumigil kayo. Bayaw. Bumalik ako para sabihin sa iyo, mahalaga ang pagkilala sa sarili. Binibini, sa bahay na ito, wala nang. Buwang para sa'yo. Kapag umalis ka, hindi mo alam kung kailan. Ka makakabalik. 5. Dati, ikaw ang nag-alaga sa nanay ko.
At pagkatapos kong ipanganak, ako naman ang inalagaan mo. Gusto mo bang sumama sa akin? O sasabihin mo, sanay ka na sa pamilya Sang, ayaw mong lumipat. Kung saan ang iyong miss, doon ako. Ang dahilan ko sa pagstay sa pamilya Sang ay para alagaan ka. Sige, samahan mo akong umuwi. May iba pa palang bahay ang iyong miss. Meron. May bagong bahay na. Nakalimutan ko sabihin sa inyo ang bahay na ito. Ngayon ay nakapangalan kay Chachu. Ang mga dapat umalis. Baka kayo si Isang. Bukas ipapatingin ko ang bahay. Ano ba ang ginawa nitong babaeng ito kay Shang Yusao? Para mabihag siya. Bakit nakapangalan sa akin ang bahay ng pamilya Sang? Ang bahay na ito dati pa ay nakapangalan sa nanay natin. Bago siya namatay. Inilipat niya ang bahay sa pangalan mo. Hindi ko alam ang mga bagay na ito. Pero alam niya ang lahat. Paano mo nalaman? Noong bata ka pa, gusto ka nilang apihin. Kaya hindi sinabi sa'yo. Sang Senhua, Sansen. Ilan pa ba ang mga bagay na itinago ninyo sa akin? Pero hindi ko hahayaang apihin ka nila. Shang Yuzhao. Salamat. Asawa mo ako, hindi na kailangan magpasalamat. Palagi akong sandigan mo basta nandito ako. Walang makakaapi sa'yo. Mga bagay na hindi ko inaasahan. Ngayon ay ibinigay ni Shang Yuzhao sa akin. Pero Shang Yuzhao, gaano katagal ang pagmamahal mo? Pwede ba kitang pagkatiwalaan? Mukhang hindi pa rin siya makapagbukas ng puso, Chachu. Dahil sa pinsalang dulot ni Shen Haijing. Hindi lang paborito kita. Ikaw lang ang minamahal ko. Kahit kailan. Ikaw pa rin. Kung noong 6 na taong gulang ka, ako at si Shen Haijing, sabay na dumating sa buhay mo. Sino ang pipiliin mo? Pero noong 6 ako. Wala ka noon. Ako. Ikaw. Director Zhang. Tinanggihan ni Teacher Ning ang aming imbitasyon para maging endorser. Anong gagawin natin? Sino ang teacher Ning? Ningxi. Siya at ang aming bagong produkto na iko. Sobrang bagay ang kanyang imahe. Sa mga koneksyon ni Shang Yusao, madali lang bang ma-set up ang meeting? Honey, pwede mo ba akong tulungan makontak si Ningxi? Mabuti, natutunan mo na rin ang tamang paggamit ng mga koneksyon. Bukas ng hapon, 3 sa Yongxi Club. Ako na ang bahala kay Ningxi. Magandang araw po, Teacher Ning. Ako po si Sang Chuzi, Business Director ng iko. Sang Chuzi, Kumusta? maupo po kayo. Teacher Ning, ang pagkakataong ito na magkita tayo ay dahil sa pagsisikap ni Shang Yuzhao. Pero sana kung sasang-ayon kayo sa collaboration, ay dahil talagang gusto ninyong i-endorse ang iko. Hindi dahil sa utang na loob o ibang dahilan. Zhang Chuzi at Ningxi. Paano sila nagkita? Sakto, kakatanggap lang ng Shen Group ng investment mula sa Shang Group. Nag-register ng bagong light luxury brand. Balak sana nila kunin si Tiacha Ningxi bilang endorser. Sabi nila, kahit hindi masarap ang pilit na bunga, basta makuha lang. Ikaw naman, gusto mo ng kusang loob. Medyo mahirap yan. Teacher Ning, ang inyong aura ay sobrang bagay para sa endorsement ng iko. Sa totoo lang, sa buong showbiz, wala akong makitang pangalawa na mas bagay kaysa sa inyo. Magandang araw po, Teacher Ningxi. Pwede po ba makipag-usap tungkol sa collaboration? Kung gusto niyong makipagkita kay Teacher Ning, kailangan ng appointment. Ang schedule na ito ay akin. Pumila ka sa likod. Gusto mo rin makipag-collaborate kay Teacher Ningxi? Huwag kang magulo. Ang bagong series ng Yiku ay hindi pa gaanong kilala. Kukunin si Teacher Ningxi para mag-collaborate. Parang OA naman yata. Ang iko sa fashion industry ay isa sa mga top.
Kung ang pagkuha kay Teacher Ning ay you. Yung Shen Group nakakatanggap lang ng investment mula sa Shang Group. Gumagawa ng mga hindi kilalang series. Maaari na kunin siguro Ning. Ang aming angkan Shen ay dating malaking pamilya. Anong may hahambing Montag Iku kay Chuchu. Zumunod ka. Huwag kang makipagtalo sa akin. Guro Ning, ito ang aking inihanda. Ang mga materyales ng aming kumpanya at ang mga bagong produkto na ilalabas. Maaari niyo pong tingnan. Siege. Nasaan ang inyong mga materyales? Ako. Wala kaming oras para maghanda ngayon. Pagkatapos ng kontrata, ibibigay namin sa inyo, Guro. Unang bises ko lang narinig na kailangan munang pumirma ng kontrata bago kumuha ng endorser. Bago tingnan ang mga materyales. Ang tanga talaga nitong Sang Fuzi. Anong materyales ang maaari niyang ihanda? Chuchu. Tigilan mo na, alam ko ang kakayahan mo. Huwag kang magpahiya. Director Sang, masaya ang pakikipagtulungan. Guro Ning. Bukas, dadalhin ko ang aking manager para pag-usapan sa inyong kumpanya. Sige, handa kami anumang oras. Dahil na naman sa pangalan ni Xiang Yusao. Bahala na. Ang ayaw kong gawin, walang makakapilit sa akin. Kahit si Xiang Yusou ay hindi. Makikipagtulungan ako sa inyo dahil sa inyong mga materials. Binibining Zhang. Kahit dahil kay Xiang Yusao. Ano naman, ang sinasabi ko pa rin kung may kakayahan ka. Gamitin mo rin si Xiang Yusao. Zhang. Ginamit ang pera ko para gumawa ng bagong brand. Tapos ginago mo ang aking chachu. Gusto mo lahat, ano? Ako. Daniel. I-block ang lahat ng bagong brand ng Shen. Para sa akin. Diretso na lang kunin si Shen's Hygiene para sanayin. Ang bagong brand, i-block. Tito, Huvak. Kung may mangahas na guluhin ang tiyahin mo, hindi lang isang brand ang iboblock. Ganyan lang. Shang Uju. Zhang Chuzi. Kuya Jing, may paraan ako. Hindi ba siya pumirma kay Ningxi? Paano kung bumagsak si Ningxi? Sie Zhang Chuzi. Maapektuhan kaya siya? Congratulations, Director Sang. Anong dahilan ng pagbati? Pinirmahan mo si Ningxi bilang endorser. Iyon ay malaking proyekto ng Yiko. Si Boss Zhao, tiyak na itataas ang posisyon mo at dagdagan ang sahod mo. Kapag nangyari yon, libre mo kami sa pinakamahal na restaurant. Kakapanood ko lang ng promotional video ni Ningxi. Ang galing talaga, ang perfect ng kombinasyon niya at ng produkto ng Iko. Sobrang bagay talaga. Siyempre, lahat ng credit ay kay Director Sang. Nga. Malaki ang naitulong ni Chiao Sang. Hindi naman lahat tayo may ambag. Siege, Mark-Meeting na tayo. Sa meeting na ito, Ano? May probleme si Ningxi. Anong nangyari sa kanya? Nasaktan? Na-aksidente? hindi, si Ningxi ay sangkot sa tax evasion. Dinala siya ng mga otoridad, si Ningxi, kapag napatunayan na tax evader siya, mabablacklist siya, at ang mga produkto niya ay tatanggalin sa mga tindahan, mawawala lahat ng ating pinaghirapan. Imposible, hindi ganoon si Ningxi. Siege, Emergency Meeting, Pipili Tayo NG Wagong Endorser. Ay, lockdown lahat NG Footage ni Ningxi. Hindi pwedeng kumala. Sang Fuji, pagkakamali mo ito. Malaki ang naging pinsala sa trabaho at sa kumpanya. Boss Zhu, pananagutan ko ang pagkakamali ko. Pero naniniwala ako sa pagkatao ni Ningxi. Pupunta ako ngayon para ayusin ito. Bigyan niyo ako ng konting oras. Bibigyan ko kayo ng update sa lalong madaling panahon. Pareho kami ng iniisip ni Director Sang. Anong gagawin natin? Pupunta ako sa talent agency ni Ningxi. Pumunta ka sa GHC. Ang talent agency, sinimulan na nilang. I cut ties kay Ningxi. Xiang Yuzhao. Magkasalubong ang isip. Xiang Yuzhao. May problema si Ningxi. Anong emergency, Chachu? Di ba dapat halikan at yakap muna bago mag-usap?
Sangkot si Ningxi sa tax evasion. Dinala siya ng mga otoridad. Narinig ko na, kaya nandito ako para hanapin ka. Mayroon ka bang paraan? Kanina sa meeting room, sa harap ng maraming tao, wala akong naramdamang takot. Bakit kapag nakikita ko si Xiang Yuzhao? Parang gusto kong umiyak. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi ganoon si Ningxi, di ba? Hindi siya. Kaya kailangan nating magpaliwanag agad para mabawasan ang epekto nito. Hindi lang ito tungkol sa ikaw, kundi pati na rin sa reputasyon ni Ningxi mismo. Ningxi ay biktima ng paninira. Magrereklamo ako. Ang sikat na aktres na si Ningxi, pinaghihinalaang nagtatago ng buwis. Sang Mengshi, Kaninang umaga, narinig ni Daniel ang balita. Medyo nagtanong-tanong. At natuklasan na sa kanya. kahit na hindi nagtatago ng buwis si Ningxi, pagkatapos ng ganitong investigasyon, hindi rin magtatangka ang iko na hintayin siya. Kailangan na lang silang maghiwalay. Lahat ng financial records ni Ningxi mula nang magsimula siya. At mga record ng pagbabayad ng buwis. Alam kong hindi nagtatago ng buwis si Ningxi. Pero ang talent agency, wala bang record ng kanyang buwis. At financial records. Kaya, kailangan pa rin. Hintayin ang ilang investigasyon. Kaya hintay lang tayo. Sa normal na sitwasyon, kailangan hintayin ang investigasyon. Eh kung hindi normal ang sitwasyon, I-release si Ningxi sa piyansa. Mga ebidensya. Siege, Boss Shang. okay na to. Okay na. Chochu, tinulungan kita ng malaki. Paano mo ako pasasalamatan? Sigurado na ang sales ngayong buwan. Ano pa bang mas shocking kaysa sa balita na si Xiang, ang pinakamayaman sa Beijing, ay nagsiset sa kotse kasama ang isang babae. Halika! Naku, grab naman, Tü. Medyo tapos na ang shooting, di ba? Sino yan? Ano ang tinitingnan mo? Paparazzi ang kumuha ng litrato. Nag-aalala ako na walang pagkakataon na ipakita ang pagmamahal sa asawa. Kaya tatanggapin ko na lang ang biyayang ito. Okay lang. Tuloy lang. Salamat sa Diyos, naayos din ang lahat. Ang isyong ito, sa wakas, tapos na. Sa wakas natapos na rin. Parang nakakatakot lang ng konti. Ginawa ni Sang Mengshi ang lahat ng ito. Hindi mo siya hahabulin? Busy ako ngayon. Hayaan muna natin siyang mag-ingay ng ilang araw. At saka, malinis si Ningxi. Kami sa iko, hindi rin namin siya tiniwalad. Malamang galit na si Sang Mengshi. Inga, samantalahin natin ang init, magpalabas tayo ng maraming trending topics. Ay, post ni Teacher Ning sa social media, at ang mga endorsement niya sa Hiko. Sige, kausapin mo na ngayon ang kumpanya ni Teacher Ning. Bumalik ako sa departamento ng propaganda kaagad. Tingnan mo ang trending, endorsement ni Ningxi, mga trending topics tungkol sa Hiko. Nasa top 3 na ngayon sa trending list. Ang galing mo. Kapag ako na ang kumilos, number 1 dapat. Pia ang influence ni Ningxi. Magtutulungan, madali lang ang pagtop sa listahan. Base sa trend ngayon. Pwede itong magtagal hanggang bukas, ang lakas. Ngayon, maliban na lang kung may malaking balita sa showbiz, tulad ng paghihiwalay ng isang sikat. O kaya may kabit, kung hindi. Ang Yiku at Ningxi. Chian Chen. Anong number 1 na mayaman? Ano ba? May trono bang dapat mana? Hinaharang ang init ng aming magandang sining. Gusto kong makita. Ano, may malaking balita ba talaga ang isang sikat? Hindi sa showbiz. Saang field naman? Sa financial sector. Ikaw ba ang magpapakita sa akin o ako na mismo ang titingin? SA tingin ka o. Sa pananaw ko. Actually, parang. Mahal, zan ka kagabi? Tulog ako sa bahay.
Alas negatibo 1 ng madaling araw. Kasama ko si Xiang Yuzhao sa kotse. Naglalambingan. Kasama mo si Xiang Yuzhao. Kaya, ikaw yung babaeng may itim na buhok sa kots. Anong itim na buhok? Anong babae tiyan-tiyan bitawan mo ako? Tingnan ko. May mga paparazzi na kumuha ng litreto. Baby, ikaw BA talaga yon. Ako. Hindi sumasagot ng tawag. Abala. O galit. Xiang, nagtanong ang ER department. Gusto mo bang tanggalin yung mga tsismis? Hindi muna. Yung init ng usapan, pababain natin. Hindi rin. Para. Huwag mo nang pakialaman to. Ako na ang bahala. Siege. Sinadya kong ibaba ang bintana. Hindi pa rin nakuhanan ng mukha. Kung nagsumikap ka lang na ipublik ko na, Napanood mo ba yung trending, yung gabing nasa kotse tayo? Nakunan. Chochu, importante ba sa'yo to? Okay lang sa akin, pero natatakot ako sa mga negatibong balita. Baka makaapekto sa imahe mo. Dahil representante ka ng Xiang Corp, baka mag-iba ang istorya pagkalat. Ikaw naman yung kasama ko sa kotse, hindi ibang babae. Anong negatibong epekto meron? Pero hindi nila alam ang identity ko. Aayusin ko lang, okay na. Huwag mo nang pakialaman. Paano mo i-respond? Nagpakilig na naman. Wala namang mukha na ipakita, hayaan na. Lolo, Narinig ko na sa tatay mo, gago ka. Nagkakalat ka sa labas ha. asawa ko yon. Ano, ikinasal ka na. Naging trending din ang kasal ko ah. Hindi ba niya sinabi sa'yo? Ikaf. Ano ba ang tingin mo sa babae? Ngayong gabi, dalhin mo na ang apo ko sa bahay para mag-dinner. Narinig Montag. CJ. Sabi ni Lolo, tawagin ka raw mamayang gabi para kumain sa bahay. Gusto mo ba? Kung ayaw mong pumunta, pwede kang hindi sumama. Pumunta ka na. Huwag mong sayangin ang kabutihan ni Lolo. CJ, Ikaf talaga. Sa wakas, dumating ka rin sa akin. hindi ba tanong pa ako sa inyo na hindi ako mag-aasawa? Kaya hindi ako babalik para makita kayo. Akala ko, sa buhay nating maglolo, mahihirapan na tayong magkita. Akala ko rin pero narito na ako. Kamusta po, Lolo? Ito ang mga regalong inihanda namin ni Yuzhu para sa inyo. Mabuti. Halika, umupo na kayo. Ito si Chutzi, DIBA? Ngayon ko lang nakita ng personal, ang ganda pala ng itsura. Ito ang tinatawag na pagiging malambing ang panlaban sa matigas. Si Yuju na yang pasabi. Dapat lang na may babaeng tahimik ang magpapatino sa kanya. Uun ka. Pinatino niya ako, talagang napasunod niya ako ng husto. Hindi ba nakakapagod ang pag-upo ng ganito? Huwag kang magulo, nandito ang mga nakatatanda. Natatakot lang ako baka mapagod ang asawa ko. Chutzi. Ano ang mga paborito mong pagkain? May mga hindi ka ba makakain? Ayaw niya ng silantro. Paano niya nalaman? Xiao Yun, narinig Montag BA? Maghanda ng maayos sa kusina. Siege, Nanay, okay lang talaga, basta sa kusina. Chutzi, ano ang tawag Montag SA akin kanina? Nanay, Narinig mo ba? mula nang pumanay si Mama, ang tagal ko nang hindi nasabi ang salitang ito. Nanay, sa totoo lang, kanina ko pa dapat sinabi ito sa inyo. Medyo kinabahan lang ako kaya nakalimutan. At saka medyo mahihain ako, huwag po kayong magalit. Anong sinasabi ng batang ito? Paano ako magagalit? Masaya ako, hindi ako magagalit. Josie, ito ang red packet na inihanda ko para sa iyo. Kailangan mong tanggapin ito. Kung hindi mo tatanggapin, masasaktan ako. Bilizan Montag. Kunin mo. Salamat tatay, nanay. Halika, kanina ay galing sa biyenan mo yon. Ito naman ay galing kay Lolo. Kunin mo. Salamat, Lolo.
Mabait ka talaga, anak. Habang tumatagal, lalo kitang nagugustuhan. Yushao, kailangan mong maging mabuti kay Chachu. Sa nalalabi kong buhay, inaasam ko pa ring makita ang apo ko. Ako at si Xiang Yuzhao. Magkakaroon kaya kami ng anak balang araw? Hindi ko pa nakikita ang lolo ko at mga magulang. Pero parang gusto nila ako. Mahal kita. Kaya mahal ka rin ng pamilya ko. Ang mga babaeng inaapi sa pamilya ng asawa dahil hindi sila tinatanggihan ng asawa nila. Pero ako, laging nasa tabi mo. Kung paano kita tratuhin, ganun din ang pamilya ko. Talagang iba ang pagmamahal sa hindi. Huwag mong isipin na pag nanloko ka kay Zaijing, payag ako na magkasama kayo. Kung ang asawa ng pamilya Shen ay dapat na apelidong Sang. Sie Meng Shi Lang Ang Pfede. Huwag ka nang umasa. Ang init ng pamilyang matagal kong hinanap. Nararamdaman ko sa pamilya Xiang. Hindi ko inaasahang pagmamahal. Binigay sa akin ni Xiang Yuzhao. Pero hindi matibay ang aming pagsasama. Chachu, huwag kang mag-alala. Wala kang dapat katakutan habang kasama mo ako. Ako ang iyong lakas. At sandigan mo. Xiang Yuzhao. Parang nagugustuhan na kita. Pero ang huling minahal ko, sinaktan ako ng malala. Bakit ikaw ang nakapangasawa kay Kuya Yuzhao? Dapat ako ang kasama niya. Puta ka. Kuya Yuzhao, huwag kang mag-alala. Babalik kita sa akin. Kuya Yuju, names kita. Names Montag ba ako? Sabi ko sa'yo, pagbaba ko ng eroplano, hindi muna ako umuwi, diretso ako sa iyo. Anong kailangan mo? Names kita May asawa na. Nagawa ko na ang gusto ko. Madame Shang. Nakunan Montag na ba? Huwag kang mag-alala, Madami Shang. Siguradong matutupad ang gusto mo. Hawak ang kamay ni President Shang. Sabay kaming lumabas ng Shang Corporation. Sapat na patunay. Ikaf Sie Mrs. Shang. Kung ayaw ka ipakilala ni Kuya Yuzhao, wala akong choice kundi ipakilala ang sarili ko bilang MRS Shang. Sa bandang huli, dahil sa pressure, tiyak na iwan ka ng pamilya Shang para mapakasalan ko si Kuya Yuzhao. Hindi madaling makapasok sa mayamang pamilya, ayaw ka pa ipakilala. Kailangan mo pang mag-effort para patunayan ang sarili mo. Ang aga mo. May problema. Malaking problema, kaninang umaga pa lang, may narinig ako sa ER Circle. May iskandal na ilalabas ang mga paparazzi ngayon, nagtanong-tanong ako, at nalaman ko na ang ilang inside info. Ano? Chuchu baby. May kinalaman sa'yo. Ako. May narinig ako, nakuhanan ng paparazzi ang mukha ni MRS Shang. Nalala ka o, baka ikaf yun. Ano ba nangyayari sa inyo ni Xiang Yuzhao? Palagi na lang kayong nakukunan ng paparazzi. Impossible. Isipin mong mabuti. Mula nung huli kaming nakunan. Mas naging maingat na kami, hindi dapat kami makunan. Sige na, hindi na importante yun. Ngayon, isipin natin kung paano ito lulutasin. Ang balita ko, eksaktong 1:00 AM, ilalabas ng paparazzi ang mga likreto. SA Internet. Ganon nanga. Alam ko na. Presidente Shang, patuloy niyo bang hahayaan ang mga paparazzi? Hindi tumawag o nag-text si Chachu. Kung wala siyang pakialam, mas mabuti pa, hindi pa 1-0 yan. Siege. Ngayon may nakuha na kayong kapaki-pakinabang. Bakit siya? Kaya pala ang tagal. Ang isinglog na Ref Shang ay si Jiang Yanyu. Ayos, kailangan pang mag-deni. Ang bilis naman ng kapatid kong itong manira. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Gusto kitang. Kamustahin. Anong klaseng pagmamalasakit ba ito? Dati. Hindi ka alam kung sino si Mrs. Shang. Kaya nakatingin na lang ako habang nagmamalaki ka. Ngayon naman, hindi na ito katulad ng dati. Ang tunay na MRS Shang ay lumabas na. Ang iyong magandang buhay ay tapos na. Iyon ay ang heres ng pamilya Jiang, puno ng pagmamahal at pribilehiyo. Ikaf. Ano ka ba? Kung gusto niya, 1 kilos lang.
Patay ka na. Tingnan natin kung paano ka magyabang pagkatapos. Mabibigo ka lang. Lalo pa akong magyayabang. Huwag kang magmatigas. Kung babalik ka sa pamilya Sang at luluhod sa nanay ko para humingi ng tawad, baka sakali. Humingi siya ng awa sa tatay ko para patawarin ka. Alam mo, ang pagiging kabit ay hindi pang matagal ang trabaho. Sino ang kabit? Ikaf. Pagdating sa pagiging kabit, mas magaling ka at ang nanay mo. Ikaf. Ano ka? Hindi ka ba nasaktan ng husto sa engagement party? Gusto mo pa ng isa? Hintayin Montag na lang na sampalin ka ni Mrs. Shang. Tingnan natin, ikaw, maghintay ka lang. Zhang Chutzi, tama ba? Sa wakas, nakita rin kita. Sino ka? Ang A-hero siyang na nasa trending. Napanood mo na ba ang balita? Ngayon, buong internet ang naniniwala na ako ang asawa ni Yushao. At ano naman? Kahit buong mundo pa ang maniwala na ikaw ang asawa niya. Walang saysay iyon. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Gumamit ka ng daya para mapakasalan si Yushao. Ayaw nga niyang ipakilala ka. Kung ito ang dahilan, para hanapin mo ako, hindi na kailangan. Kung sakaling, nagdulot ito ng abala sa iyo, pawawalang bisa namin ng asawa ko ang mga chismis. Si Yushao ay naglalaro lang sa iyo. Ako lang ang bagay kay Yushao. Tayo ay itinadhana. Bukod pa, ikaw ay isang anak ng pamilya Sang na hindi minamahal at may bahid pa sa relasyon mo sa manugang mo. May bahid ka. Hisha, si Yushao. Hindi kanya type. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Paumanhin, may malaking pagkakamali dito. Isasama ko na siya ngayon. Kung hindi ako pupunta, siguradong abusuhin si Chachu. Hindi pagkakaunawaan. May kaunting hindi pagkakaunawaan, ete, sa biyenan. Parang medyo close kayo? Parang. Walang relasyon sa pagitan ko at ni Shen Saijing. Siya lang yon nagpapanggap ng himasok ng walang dahilan. Vala? Bakit ganun siya kung ipagtanggol ka? At mag-alala sa'yo, kayong dalawa, baka naman. Magdedit? Miss Jiang, hindi ko na pinatulan. Pinagbigyan na kita, nagmamaganda ka pa. Hintayin Montag. Madam Shang. Chuchu, hayag na ngayon ang katayuan ni Madam Shang. Ipipilit Montag PABA? Hindi sa naninira ako, pero kayong mag-asawa. Bakit parang multo, laging nandyan? Biyanan, Kailangan ba ganyan ka kung makipag-usap sa akin? mali ba ang tawag ko? Biyanan, Ang pamilya Sang ay mapapasakay sang Mengshi balang araw. Wala akong magagawa. Ngayon ang pinakamahina na pagkakataon ni Chachu. Kaya ito ang tamang panahon. Pa makuha ang kanyang shares. Chachu, ilipat mo sa akin ang iyong shares. Ngayon, meron ng pundo mula kay Sang Yushao. Makakaahon tayo agad. Hintayin Montag ako. dito pala papunta. Ngayon naman, ang shares ko na ang target mo. Ako. Tumabi ka nga, aalis na ako. Babalik ka pa sa siyang mansyon. Hindi ka ba natatakot na patayin ka ni Madam Shang? Huwag kang Madam Shang ng Madam Shang. Dapat tawagin mo siyang Tita. Sa susunod, tama ang gamitin mo. Kapag nasaktan ka na at napahamak, tingnan natin. Sa huli, babalik at babalik ka rin sa akin. Payag kaya siyang magpahayag publiko. Ano na iniisip mo? Ako? Kumakalat ngayon ang balitang si Jiang Yanyu. Ang tunay mong asawa. Nakuha mo ba? Nakuha ko. Hindi ako nagpaliwanag kasi akala ko gusto mong gamitin siya. Bilang panangga para itago ang totoo na tayo ang mag-asawa. Hindi yon ang totoo. Akala ko ayaw mong magpaliwanag. Chachu. Ang pagpapakasal sa babaeng minamahal mo ay parang isang general na nagwagi sa digmaan. Gusto kong pagsigawan sa buong mundo. Bakit ko pa ito itatago? Di ipagsigawan mo sa buong mundo. Ipapahayag ko, ako naman ang tunay na asawa mong si Shang. Bakit mo tatawaging? Chachu ko. Natuto ka na rin magpakita ng karapatan. Natuto ka na rin magselos. Bukas ng umaga. Punta mo ako sa opisina. Bakit sa opisina mo? Pagdating mo, malalaman mo. CJ, sundin kita. Pumunta si Zhang Chutzi SA Shang Corporation. Ano? Nanay, tatay, pumunta si Zhang Chutzi SA Shang Corporation. Mabuti naman. Mas maganda kung doon siya magkagulo kaysa sa iko.
Magandang araw, pupunta ako sa tanggapan ng presidente. Para kay Xiang Yuzhao. Magandang araw. May appointment pa ba kayo? Pakisabi ang pangalan at Numero ng telepono. Wala. Tatawagan ko na lang siya. Zhang Chuzi, walang hiya ka. Nakakahiya ka. Dito ka pa nakagulo. Nahihiya. Ang pamilya natin sa iyo. Pinag-aral kita para maging kabit. At sirain ang pagsasama ng iba? Ngayon, Dapat kitang disiplinahin para malaman ng buong Maynila na ang pamilya natin ay hindi basta-basta. Chuchu, bakit Montag ginagawa ito? SA Sarili Montag? May kulang ba sa pamilya natin? Kung makikita ng kaluluwa ng nanay mo ang ginagawa mo, masasaktan siya ng sobra. Huwag mong banggitin ang nanay ko. Ikaw ang pinakawalang karapatan. At pinakamasamang tao sa kanya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Sang Zhenhua. Paano mo nakakausap ang tatay mo ng ganyan? Mag-sorry ka agad sa kanya. Pag-usapan natin ito sa bahay. Sabi mo nga, huwag ipakita ang kahihiyan sa labas. Umuwi na tayo. At doon na lang pag-usapan. Paumanhin sa lahat, maghiwa-hiwalay na tayo. Pumunta kayo rito, halatang gusto ninyong gulo. Sisiraan ninyo ang pangalan ko, huwag kayong magkunwari. Madam Xiang, Kailan ka dumating? Kakarating lang, Madam Xiang. bakit hindi ka pumasok? Ikaw ang tunay na asawa. Dapat mong turuan si Zhang Chuzi, huwag mo na siyang pahintulutang sirain ang relasyon ninyo ni Xiang. Ako, bakit kita pakikinggan? Madam Xiang, SA totoo lang. Dapat kitang tawaging tiyahin. Kung hindi ka mag-alangan sa hinaharap, mas madalas tayong magkita, baka maging matalik pa tayong magkaibigan. Kung talagang gusto mong maging kaibigan ko, ngayon, dapat pumasok ka at turuan mo ng mabuti. Si Zhang Chuzi. Huwag kang dito lang magsalita. Sige, hintayin mo. Kung makakapag-ugnayan ko si Madam Xiang, handang-handa akong magsakripisyo. Ano PABA? Walang utang na loob ka. Ngayon, Papatayin kita para maayos ang pamilya. Ginoo, tayo-tayo na lang, huwag nang mag-away. Sang Zhenhua, kung gagalawin mo ako ngayon, sisiguraduhin kong pagsisihan mo. Ate, Huwag kang matigas ang ulo, akala mo ba? Si Xiang ngayon ay proprotektahan pa ang kabit mo? Maaari kong sabihin ng malinaw. Hindi ako kabit ni Xiang Yuzhao. Pero, si Sun Zhen, ang kabit mo, Ikaf. ang paborito mong anak na si Sang Mengxi, ay kabit ni Shen Haijing. Tumigil ka. Huwag kang nakatayo rito. Nakakahiya. Sumama ka SA akin Pauvi. Tumigil ka. Sumama ka sa akin. Parusahan ka namin. Bitawan mo ako. Sumama ka SA akin. Bitawan mo ako. Bienan, Ano ang sinigaw ni Xiang? sinigaw ni Xiang, bayanan ito. Ano ang nangyayari? Xiang, Hindi kami karapat-dapat sa mata mo. Hindi mo kailangang ipagtanggol siya ng ganito. May pamilya ka. Si Chuzhi ay hindi pa kasal. Baka magkaroon ng tsismis. Makasira sa reputasyon mo. At makasagabal sa kasal mo. tama ba? halika rito. Tapos na. Nasaktan ka ba? Bakit hindi mo matutunan? Kapag may nangyari, una mong tawagan ako, Chachu. Naaalala mo ba? Hindi ko na makakalimutan. Xiang. Bienan, ano ang utos mo? BI Bainan, Ako ang Bainan ni Xiang. Si Zhang Chuzi. Kinasal kay Xiang. Hindi si Jiang Yanyu ang asawa ni Xiang, kundi si Sang Kuzi. Tapos na. Tapos na lahat, umangat si Zhang Chuzi. Naging asawa ng pinakamayamang pamilya sa Beijing. Ipakilala ko sa inyo. Ang kasama ko. Ang tunay kong asawa. May lisensya. Ang misteryosong at tahimik na asawa ni Xiang. Hindi pala si Jiang Yanyu. Lahat ng chismis sa internet. Hindi ko sinagot. Dahil hindi naman kailangan. Pero nagsiselos ang asawa ko. Mahiyain siya. At mabait. Hindi ko siya pababayaan. Xiang, maaari ko bang itanong, ano ang relasyon mo kay NS Jiang? Walang relasyon.
Si Zhang Chuzi pala. Ang tunay na asawa ni Xiang. Ayon sa post ni Xiang Yuzhao. Sa kanyang social media, ilang araw pagkatapos ko siyang ibigay kay Chachu. Bakit ganito? Anong nangyari nung gabi na yun? Paano nangyari na si Xiang Yuzhao? Ay pinakasalan siya? Akala ko galit lang siya nung nagsalita. Pero Toto pala. Hindi Chuchu, Zhang Chuzi. Hindi mo to dapat ginagawa sa akin. Ikaw ba ang nag-arrange ng press conference? Xiang Yuzhao. Sa totoo lang, hindi ko talaga maintindihan. Bakit ang bait mo sa akin? Dahil mahal kita. Chachu, gusto kong ibigay sa'yo ang lahat ng pinakamaganda. Pero, yung pagpapakasal sa'yo, medyo nagmadali ako. Pero kung ulitin, pipiliin ko pa rin na agad tayong magpakasal. Bakit? Natatakot akong baka hindi ka sa akin. Kahit isang araw, isang oras, o isang minutong pagkansala. Baka may mangyari. Tanging ang selyo ng marriage certificate ang nagpaparamdam sa akin ng kapanatagan. Walang kasiguraduhan. Yung mga proposal, yung proseso, wala akong pakialam. Hindi kita naproposan. Nasaktan ka ba? Hindi. Xiang Yuzhao, bakit mo ako gusto ng sobra? Nga. Bakit kaya? Tinatanong kita. Chochu, hayaan mo akong mag-isip muna. Kung paano sasabihin. Dahil para sa akin, napakahalaga nito. Baba na. Halika. Chachu, yung gabi na umuulan tulad nito, naalala mo ba? Maraming taon na ang nakalipas. Isang gabi, umuulan din tulad nito. Nakita tayo. Maraming taon na ang nakalipas. Gabing umuulan. Tayo. Nagkita. Baka nagkakamali ka ng pagkakilala. Ikaw ang nagsabi sa akin ng pangalan mo, ang Sang sa Sange. Ang Chu sa Chachu na nakakaganyak. Ang Zai sa Sangang Malago. Ako si Sen Huzhi. Ang Sang sa Sangye. Ang Chi sa Chachu na nakakaganyak. Ang Hi sa Sangang Malago. Ito ang pangalan na binigay sa akin ni Momi. Kuya, ano ang pangalan mo? Umiwi ka, N.A. Hindi, dito lang ako para sa'yo. Naalala mo na ba ngayon, Chachu? Ngayon ka lang babalik para hanapin ako. Pagkatapos akong matagpuan, nag-abroad ako. Pagbalik ko sa bansa, patuloy kitang hinahanap. Ngunit nang makita kita, nasa tabi mo na si Shen Haijing. Sa mga nakaraang taon, madalas kong iniisip. Kung noong araw na yon, ako ang unang nagpakita ng interes. Baka iba ang naging resulta. Paumanhin, dahil hindi ako nandoon noong pinakamahina at pinakangailangan mo ako. Na nasa tabi mo. Kung nandoon ako, baka hindi mo naranasan ang hirap na yon. Yun pala ang pagmamahal ni Xiang Yuzhao. Ay tahimik at pangmatagalan. Kaya nitong mga taon, sa pamamagitan ng pagbibigay ng espesyal na atensyon, sinubukan kong punan ang aking pagkukulang sa'yo. Kaya ang ating pagkikita, hindi nagsimula noong gabing ibinigay ako ni Shen Haijing sa'yo. Kundi, Hindi. Simula ng araw na nagkita tayo. Doon nagsimula. Ngunit kung wala ang gabing iyon, hindi kita makukuha. Itong mga nakaraang taon, napakaraming beses kong naisip. Nakunin ka mula kay Shen Haijing. Ngunit ang pagmamahal ay hindi pag-aangkin. Basta't si Shen Haijing ay tapat sa'yo. Hindi ako lalapit sa'yo. Ngunit hindi siya karapat-dapat, Chachu. Sabihin mo sa akin, sino ngayon ang lalaking puno ng puso mo? Sino? Xiang Yuzhao,
Ikaw. Hindi ba siyang Yuzhao? Gusto mo ng anak sa akin? Chochu, magkaanak tayo. Ayaw pa niya ng anak ngayon? Mahal. Tingnan mo ako, hindi lang ikaw ang may gusto ng anak. Hindi rin ikaw lang ang may gusto ng anak. Kundi tayong dalawa ang magdedesisyon magkaanak ang ating anak. Ito ay bunga ng pag-ibig, magandang simbolo ng pag-aasawa. Hindi dahil pinipilit. Ito ay dahil tayo ang magdadala ng isang magandang bagong buhay. Sa mundong ito. Tama ba, mahal? Tama. Ako. Mahal, ulitin ko ang sasabihin ko. Mahal. Tayo. Magkaanak tayo, okay? Okay. Hindi kilalang numero, sunod-sunod na tawag. Client ba ito sa trabaho? Anong client? Ano kung tungkol sa trabaho? Aasikasuhin mo ba para sa akin? Papatayin ko siya, ang sama ng timing. Oy, Chuchu. Makikita ka sa akin. May sayad. Gayon. Nasa baba ako. Nakikita ko ang ilaw sa kwarto nyo. Kung hindi ka bababa, hindi ako alis. Kita. Kung gusto mo ng gulo, bibigyan kita. Chuchu. Chuchu, nakamali ako. Wala na akong pakialam sa iba. Ikaw lang ang gusto ko. Bumalik ka sa akin, please. Hoy, bata. Wala kang respeto ah. Tito. Pakyos up. Ibalik mo si Chuchu sa akin. Mayaman at may kapangyarihan ka. Hindi naman siya ang tanging pagpipilian. Paano mo nalaman na hindi ko siya kayang mawala? Noon, isa akong gago. Akala ka hindi kita mahal. Akala ka ginagamit lang kita. Mula nang malaman kong ikakasal ka na. Nasaktan ako, at doon ko na-realize na matagal na pala kitang mahal. Baka ng pagpapahirap. Bakit ba ako naging tangga noon? At ibinigay kita sa tiyo ko? Ang plano ko talaga ay subukin ang katapatan mo para kay Chachu. Pero hindi ko inasahan na madali kang matukso. Ano ang ibig mong sabihin? Akala mo ba nagkataon lang na maraming nagpapaalala sa'yo na pilitin akong mag-invest? Talaga bang nagkataon lang? Ikaw ang nagplano nito. Sinadya kong magpatao para pag-isipin ka. Pero maraming paraan para pilitin mo ako. Pinili mo pa yung pinakamadali para sa'yo. At pinakasimpleng paraan. Chuchu. Siya ang nagplano nito. Hindi ako ang may kasalanan. Votu. Shen's Haijing. Noon pa man, handa ko nang ipagkaloob sa'yo si Chachu. Kung matatag mong pipiliin si Chachu, kahit anong masamang paraan ang gamitin mo, ibibigay ko siya sa'yo. Palagi pala niyang inihanda ang daan para sa akin. Si Shen Haijing. Ang nagtulak sa akin sa kanyang kama, plano niya rin ito. Chuchu. Lahat ito ay plano niya. Ginamit tayong lahat. Bumalik ka na sa akin, please. Ang dali mong linisin ang sarili mo. Tiyo. Nakikiusap ako. Ibalik mo si Chuchu sa akin. Hindi ko na kailangan ang pera mo. Si Chuchu lang ang gusto ko. Nagsisisi na ako. Nagkamali ako. Walang taong palaging naghihintay sa'yo. Shen's Haijing. Si Chachu, tao siyang may damdamin. Hindi siya laruan na pwede mong kunin at itapon kung kailan mo gusto. Lahat tayo nagkakamali. Basta't magbago ka, may pagkakataon kang magbagong buhay. Si Chuchu ba ito? Walang galang na bata ka. Dapat mong tawagin tiyahin siya ngayon. Hindi ako naniniwala.
Alam mo ba kung bakit ako tinawagan mo? Hindi ko sinagot. At hinayaan kitang tumawag ng tumawag. Kayong dalawa. Nakakaabala ka sa amin. Imposible ito. Ganito pa lang, hindi mo na kaya. Nung gabing ipinadala mo si Chachu sa kwarto ko. Nag-isa na tayo mula noon. Mahal, uwi na tayo para ituloy. Sige, mahal. Sa susunod na pagkikita, tandaan mong tawagin akong tiyahin. Zhang Chuzi, kahit si tatay wala. Walang utang na loob na anak ka. Titingnan ko nga kung patay na siya. Si Sang Chuzhi na to, talagang, nakipagrelasyon kay Xiangzong ngayon. Mahihirapan na tayong makuha ang shares niya. Pwede kong pangalagaan ang mana, pero ang shares ay nasa kanya talaga. Noon, sinadya kong pukawin ang galit sa ospital. Para lumala ang sakit ng nanay niya, para makuha agad ang mana at shares niya. Pero bago mamatay ang nanay niya, gumawa ng testamento. At ibinigay lahat kay Sang Chuzi. Sunzen, pala ang nanay ko. Ay pinatay mo at gusto mo pang agawin. Ang mana na iniwan sa akin. Kung gayon, patayin na lang natin si Sang Chulhi. At ang mga ari-arian niya ay mapapasa atin. Hino, may plano ba kayo? Ito ang tatay ko handang patayin. Ang sariling anak para sa mana. Akala ko tatay ko siya, pero magnanakal pala. Tanggap ko nang hindi mo ako mahal, pero patayin mo pa ako. Bakit ngayon ko naisip siya? Nasanay na akong umasa sa kanya. Chachu, bakit ngayon ka lang tumawag sa akin? Xiang Yuzhao, Anong nangyari? pwede ka bang umuwi? Hintayin mo ako. Chachu, okay ka lang? Xiang Yuzhao, miss na miss kita. Tang, narito na ako. Chachu, ano ba talaga ang nangyari ngayon? Ilang beses na kitang ginamit para tulungan ako. Pero ngayon, ayokong gamitin ka ulit. Hindi kita maipapasok sa sitwasyong ito. Gusto kong hawakan. Sige, hawakan mo pa. Hindi na. Saan mo ba gusto hawakan? Ayokong humawak, gusto kong halikan. Pwede ba? Chachu, parang may kakaiba sa'yo ngayon ah. Xiang Yuzhao, mahal kita. Tuloy mo, bahala ka sa akin. Gusto mo ba akong patayin? Ano ang gagawin nila? Aksidente, lason, o kidnapping? Chuchu, tayong pamilya. Ang tagal na nating hindi nakikita. Bukas sa Yonsheng Hotel. May reservation AKO. Pumunta ka, magsasama-sama tayo. Hindi ba nasa ospital ka? Na magkasakit ang tatay ko. Doon ko lang nalaman. Ang pinakamahalaga ay ang magkasama at ligtas ang pamilya. Pasensya na sa mga nagawa ko. Humihingi ako ng tawad. Sige, bukas pupunta ako. Chachu, may tinatago ka ba sa akin? Siyang, yung pinapahanap mo sa akin tungkol sa asawa mo. Kahapon ay pumunta siya sa ospital para dalawin si Sang. Pero hindi siya pumasok. Nung tiningnan ko ang CCTV, nakita ko. Si Sang at ang asawa niya. Gusto nilang saktan ang asawa mo. Ito ang footage. CJ, bukas pupunta ako. Xiang. Ete, pasensya na sa lahat.
Tagay tayo. Tingnan natin kung ano ang balak ninyo. Sinira ang preno. Pag nag-crash ang sasakyan, sino ang mag-iimbestiga? Sean. Uwi na tayo. Bakit ka pumunta rito? Chachu, meron ka bang itinatago sa akin ngayon? Kaya sa akin. Alam mo na pala. Kung hindi ako pumunta ngayon, ano ang gagawin mo? Ano pa ang itinatago mo? Alam mo ba na ang preno ng kotse mo ay sinira? Ang sistema ng preno ng kotse mo ay sinira ng iba. Alam ko. Alam mo? Alam mo at pumunta ka pa rin? Alam ko na may gagawin sila sa kotse ko. Naglagay ako ng kamera sa loob ng kotse. Gusto ko lang ng ebidensya, hindi ako magmamaneho pabalik. Naisip mo ba kung hindi nila gagawin sa kotse mo? Kung iba ang gagawin nila? Chachu, bakit mo ginawa ang mapanganib na bagay na ito? Bakit hindi mo ako kinonsulta? Ayokong isama ka sa gulo na ito. Sobra na ang nagawa mo para sa akin. Chachu, hawakan mo ang puso ko, tumitibok ito para sa'yo. Kung wala ka na, ano ang gagawin ko? Pasensya na, hindi ko naisip iyon. Huwag mo nang ulitin ito, alam mo? Alam ko, hindi ko na ulitin. Ano mang mangyari, magkakasama tayong haharap. Hindi dapat tayo umiwas sa panganib. Huwag kang mag-alala, ipaghiganti ko ang lahat ng ginawa nila sa'yo. Ang lahat ng nawala sa'yo, ibabalik ko. Sang Chuji, anong klaseng ugali mo? Hindi ka na nagpapanggap. Gusto mo akong patayin sa galit? Hindi ba't? Hindi ka pa namatay? Ganun ka ba gustong mamatay ako? Malakas ang salita mo. Kung mamatay ako, makikita mo ang nanay ko sa impyerno. Magagalit ang nanay ko. Ikaw lamang ay naging MRS siyang. Ang yabang mo na. Pirmahan mo. Zangchutsi. Ayos ka talaga, hindi pa ako patay. Nagplano ka na pa sa ari-arian. Huwag mong isipin hindi ko alam. Bago namatay ang nanay ko, may huling habilin siya. Lahat ng ari-arian at shares ay mapupunta sa akin. Pero maliban sa shares, Ikaw. wala akong nakitang kahit ano, tatay. Oras na para ibalik mo ang mga ito. Anong ebidensya mo? Gusto mo bang ibunyag ko ang lahat? Pumirma o hindi? Gino. Huwag kang pumirma. Kung hindi pipirma, babagsak ang sangkorp. Nasa desisyon ni Shang Yuzhao ang lahat. Alam mo naman. Kaya kong gawin ito, San. Gino. Yan ang tamang desisyon. Pagkatapos ng lahat, ako pa rin ang aasahan mo sa hinaharap. Gino, bakit ka pumirma? Hindi naman. Si Sangkuzi lang ang anak mo. Hindi mo ba inisip si Shishi? Pero ako lang talaga ang kanyang anak. Ano bang pinagsasabi mo? May isa pang papel sa loob ng bag. Tingnan mo mismo. Gino, siguradong pinagtripan lang niya ako. Putang ina Montag. Naglakas loob kang lokohin ako? Kamusta ang kalagayan mo, Bianan? Presidente Sang, may oras ka palang dumalo sa akin. Kahit hindi okay, magiging okay na. Ito ang acquisition agreement ng Sangcorp, pirmahan mo. Mula ngayon, pag-ari na ni Chachu ang Sangcorp. Wala ka nang kinalaman dito. Ako. Hindi ako pumirma, kahit akwisisyon man ito. Kailangan pa rin ng pirma ko bilang chairman. Ngayon, maliban sa shares mo. Lahat ng shares ay kay Chachu na. Pumirma ka man o hindi. Walang pinagkaiba, Sang Zhenhua. Ikaw ay sangkot sa pagpatay ng tao, nasa baba na ang mga pulis. Para arestuhin ka. Ano bang pinagsasabi mo? Akala mo ba wala silang solidong ebidensya? Bago ka nila arestuhin, Wala na, wala na. Ginong Shen. Interesado ka bang makipag-collaborate? Kollaborate? Ano bang mayo, offer ka para makipak, collaborate tayo?
Hindi na akin si Chuchu. Gusto rin ni Sang Mengshi. Na-cancel ang engagement namin. Pengkarote na rin ang Shen family. Wala na akong maibibigay para makipag-collaborate. Pareho naman ang ating goal. Gusto Montag si Zhang Chuzi. Gusto Kao si Shang Yuju. Bakit hindi tayo magtulungan? Gusto Montag si Shang Wuju. Tama, si Shen Gongzi. Aikao at si Zhang Chuzi. Magkasama ng maraming taon. Hinawakan mo ba siya? Mukhang Valanga. Wala talaga. Hindi, maliit. Hinawakan mo siya. Nakuha mo ang lahat ni Sang Chozi. Sino bang magkasintahan, magkasama ng maraming taon? Pero malinis at walang bahid, parang plato. Ang ibig mong sabihin, Walang lalaki ang hindi mag-alala sa kanyang girlfriend. At sa mga nangyari sa ex-boyfriend, lalo na, Kay Shang Yuju. ang ganitong level ng lalaki. sabihin mo ang plano mo. Humanap ka ng pagkakataon, itali mo si Sang Chozi. Tapos, Chuchu, ngayong gabi ay atin na. Magugustuhan mo ito. Ang gabi na ito ay napakatagal. Dapat matagal na kitang akin. Shang Yuzhao. Harap mo ako. Ako. Shen Ziying, halika. Shen Zijing, tawagin mo ang pangalan ko. Shen Haijing. Oo. Ako. Bakit ka nandito? Huwag kang lalapit. Ganyan ka magmahal kay Shang Wuju. Asawa, tulungan mo ako. Hello, ang tinatawagan mong user ay pansamantalang hindi maabot. Chochu, nasaan ka na ba talaga? Kuya Yuzhao, nahanap na ba ang Ed? Paano mo nalaman na wala siya? Totoo na sa'yo, Kuya Yuzhao. kanina Kao nakita si Ate. Sumakay siya sa kotse ni Shen Haijing. Parang pupunta sa Shengshi Hotel. Ano sa tingin mo, silang dalawa kaya? Yun. Kuya Yuju. Ganyan ka magmahal kay Shang Wuju. Hindi niya mahahanap ito. Huwag mo akong hawakan. Hindi kita gagalawin. Paano naman yun? Ayaw mong subukan. Maliban kay Shang Wuju. Ang lasa ng ibang lalaki. Umalis ka, Shen Haijing. Ginagamit mo ang ganitong mababang paraan. Hindi ka natatakot na patayin ka ni Shang Yuzhao. Patty and AKO? Bakit? Parehong gusto natin to eh. Parehong gusto. Chochu, hindi mo ako malimutan. Muling nagliyab ang dating pagmamahal. Kaya't napunta tayo sa suite na ito para sa isang gabi ng kaligayahan. Kung papatayin man ni Shang Wuju, Pareho niya tayong papatayin, maliban kung talagang mahal ka niya, hanggang sa matiis niya ang pagiging couple. Hindi mo pwedeng gawin to. Chuchu nung dati. Masaya naman tayo noon. Bakit ngayon hindi na? Bakit ngayon hindi na pwede? Nagkakalat ka. Wala tayong nangyari kahit kailan. Alam na alam ni Shang Yuzhao yan. Dahil pinagawa Montag, yon. Chochu, ako. Chochu, ako. Shang Yuzhao. Ako si Shang Yuzhao. Narito ka na. Tapos na ang lahat. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang makakasakit sa'yo. Shang Yuzhao. Hindi ko siya pagbibigyan kahit mamatay ako. Hindi ko. Alam ko, Shang Yuzhao, malinis ako. ang ating Chochu ay laging dalisay. Bakit ka nakangiti?
Tito. Asawa Montag si Chuchu. Ito lahat ay para sa'yo. Tito, ang ginagamit mo ay luma kong gamit. Hindi. Huwag kang magsinungaling, nagkarelasyon tayo. Pero malinis ang konsensya natin. Malinis? Chuchu, nakalimutan Montag na BA, ang Heimen Montag, ay ipinagawa natin sa ospital. Pinakasunduan natin noon, nalinlangin si Shang Yuzhao. Hindi BA? Hindi nagsisinungaling ka. Shang Yuzhao, hindi ganito, maniwala ka sa akin, hindi ganito. Naniniwala ako. Ayaw kong makita siya muli sa kabisera. Akin si Chuchu. Shang Uju. Shang Yuju, hindi Montag ako pwedeng ganyanin. Gusto kong maligo. Sige, magpapaandar ako ng tubig. Chachu, Shang Yuzhao, wala talaga kaming anuman. alam ko. Palagi akong naniniwala sa'yo. Pero dito hinawakan ni Shen's Haijing. Tingnan mo ako. Kalimutan mo lahat to. Ano ang dapat kong tandaan? Chachu, kahit kailan. Ikaw lang ang pinaniniwalaan ko. Nanay, manugang, Shang Yuzhao. Dumating para mag-alay sa'yo. Nanay, simulat sa pool. May isa akong pinakamalaking pangarap. Nadalhin ang taong mahal ko sa harap ng iyong puntod. Ngayon, nagawa ko na rin. Tang. Bakit ka umiiyak? Baka isipin pa ni nanay na inaapi kita o hindi kita pinapahalagahan. Kung hindi mo ako pinapahalagahan, sino pa sa mundo? Ang makakapagsabing pinapahalagahan ako. Pero madalas kong naiisip na marami pa akong hindi nagagawa o nagawang mabuti. Kulang pa ang nagawa ko. Tang. Basta nandyan ka sa tabi ko, sapat na yon. Pinag-isipan ko na hindi dapat umiyak. Bakit hindi ko pa rin nagawa? Nanay, anak mo bumisita ulit pero ngayon. Hindi na ako nag-iisa. Pagka wala mo, wala na akong natira, minsan naiisip ko. Wala nang magmamahal sa akin tulad mo. Hanggang sa nakilala ko siya. Nanay, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para mahalin si Chachu tulad ng pagmamahal mo. Mahalin mo siya. Alagaan mo siya. Dito tayo unang nagkita. Bakit mo ako dinala dito? Chuchu. Bakit kayo nandito? Surprise. Chachu. Masyadong nagmamadali nung nagpakasal tayo kasi natatakot ako. Baka bigla kang magbago ng isip. Hindi ako nakapag-propose. Pero ang pag-propose, importante yan. Sa bawat babae, ayokong masaktan ka. Gusto kong gawin ang proposal. Chachu. Pakakasalan mo ba ako? Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya.
dala kang payong? Kasi, nagkita tayo sa ilalim ng payong. Doon tayo nagsimula sa ilalim ng payong. Hindi, dito lang ako sa tabi mo.